Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating music service, ang ating prayer meeting every Wednesday. Magandang gabi rin po sa mga naka-online. Magandang gabi po sa Ronald at Sister Annie. At magandang gabi rin po, Bishop. Nasa prayer meeting po tayo, so magdalanginan po tayo. Napaka-importante po na nagdadalanginan. Pray for one another. Mamaya po, excited po ba kayo sa ating Christmas party? Sana po, mas excited tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At para po formal na maumpisahan po ang ating pagsambat, tawagin po natin ang ating Pastor Ronald para sa ating opening prayer. Sige po, mga kawal ng Panginoon. Wow. Biblical po yan po, no? Sundalo ng Panginoon. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Ama, maraming salamat, O Diyos, muli mong pinagkatipon ng iyong mga anak sa lugar ng bahay panambahang ito, na isa lang ang dahilan at layunin, Panginoon namin, para madakila ka, mapapurihan ka, masamba ka, O Diyos. Maraming salamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Kay buti mo araw-araw sa amin, physically, especially spiritually, sa aming mga buhay. Kung ano man ang aming pagkukulang, kasalanan o aming po, naging banal ng iyon na siya po na nandito, especially ang aming mahal na Bishop. Alam po namin, Panginoon, napakahalaga po para sa amin ang kanyang buhay na nakakasama po namin siya. Salamat sa lahat ng sakripisyo at panahon na ginugugol sa iyong gawain at sa lugar na ito, Panginoon. Lagi ang dasal at dalangin namin ang pagpapala sa kanyang buhay at pag-iingat, at higit sa lahat, patuloy magamit, Panginoon, bigyan ng wisdom mamaya sa oras na ito, Panginoon, ang pahangaral ng iyong salita. Salamat sa mahal naming Bishop, Panginoon. Lagi mo siyang tatanganan, gagabayan sa lahat ng kanyang gagawin. At salamat sa bawat isa, Panginoon, na nandito, akayin mong bawat isa, Panginoon, na parating. Hayaan mo, Panginoon, sabay-sabay kami magkakaisa, naluluwalatiin ng iyong dakilang pangalan. At sa panahong ito, Panginoong Diyos, alam po namin, huwag mo hayaan na maligaw kami sa ibang pagdiriwang, kundi ikaw lamang higit sa lahat, Panginoon, ang pinakamahalaga sa season na ito, Panginoong Diyos. Ang mga bagay na material ay pangalawa lang po yan, O Diyos, pero salamat, O Diyos, ikaw ang masentrohan ng puso at buhay namin sa panahon ngayon. Maraming salamat, O Diyos, pinupuri ka namin. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Amen. Let's keep on singing and praising to God. Let's sing Joy to the World. Ready now? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven, nature sing, and heaven, nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their song employ, while fields and floods rock hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more let sin and sorrow grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow. For us the curse is found, for us the curse is found. For us the curse is found. Amen. Patuloy po tayong umawit. Let's sing, Heart the Herald, Angels Sing.
the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, in the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, a God and see, hailed incarnate deity, placed as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heavenborn Prince of Peace, hail the Son of righteousness, light and life to all he bring, raised with healing in his wings. Mildly lay his glory by, born that man no more may die, born to raise us from the earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Once again, let's keep on singing. Let's keep on praising our Lord. Let's sing, "O come, all ye faithful." Isa pa raw po. Okay, sige po, upo na po muna po tayo at makapakinig po tayo ng special number na ibabahagi sa atin ng ating mga kapatiran.
Ang ganda, no? Kung sino pa yung nakapormal, siya pa ang nililibak, ano? Kung sino pa yung maayos ang suot, siya pa ang... actually po, sabi ko doon sa idea na ngayon, importante po, naintindihan po tayo na ngayon po, hindi po ako nagdala ng barong talaga, kaya kahit na Okay, so sige po, buksan natin yung mga Bible sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Bali, yung mga hindi po mag-offering ngayon, gusto ko lang malaman nyo na may dala po ako dito. Oo, ang tawag natin doon, hindi po offering, ano ho. So, sige po, 2 Timothy chapter 2. At gusto ko lang pong i-share ang simpleng message. By the way, I do not know kung nakahook ang Living Water Baptist Church. So, talagang sila po'y nakiusap. Dapat actually 6 ang ating pong simula. Pero dahil sila po ay nakiusap na gusto po nila, dahil sa kasabikan na rin, na lagi po magkasama-sama, so kaya po ang kanilang naging desisyon, sa time ng preaching, sasama pa rin po sila sa atin. Okay, so siguro po nabibitin sila sa Believer's Breakfast, kasi ang Believer's Breakfast araw-araw lang, kaya siguro bitin na bitin pa po sila, kaya gusto nilang kasama pa rin po sa preaching ngayon. 2 Timothy chapter 2, Thou therefore my son, be strong in the Lord, in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So pasok na po yung costume ko, ho? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things, for the elect's sake, that they may also obtain salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall reign. We shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and their word will eat as that a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito na kami po'y muling makakapakinig ng iyong banal na salita. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to be here tonight, because I know that it is your will na wag namin pabayaan ang aming pagtitipon. May you again bless our hearts, O God. May you again talk to us, and please, Lord, empower your humble servant. Give me wisdom and enough grace, Heavenly Father, as what you have promised, sapagkat ang aking pong pinangahawakan ay ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan. So please, once again, ikaw po
ang gumawa sa aming kalagitnaan. Hindi lamang po dito, kundi sa Living Water Baptist Church at sa mga nakasama po naming naka-tune in ngayon, dakilang Diyos. I pray that you will bless them too. And please, Lord, itaas mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan at nawa mapagpala pong lubos ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So I would just like to emphasize verse number 19 na kung saan sinabi ni Apostle Paul, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. The Lord knoweth them that are His. And let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. So I want all of you to please focus on that statement. The Lord knoweth them that are His. Mga kapatid, the message that I would like to share with you tonight is the message I entitled, Remember, We Are of God. Remember, we are of God. So, isang mahalagang paalala na dapat lagi ko pong matandaan. Lahat ng nagsasabing Kristiyano, lahat ng nagsasabing nanampalataya sa Panginoon, dapat mga kapatid, lagi po nating alalahanin na tayo po ay sa Diyos. Amen? Remember, we are of God. So dahil po sa tuloy-tuloy ang magiging program natin, but again, I appreciate the heart of the members of Living Water Baptist Church na talagang nag-express sila na gusto pa rin po nila na makasama sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And actually sa akin po, ito ay malaking pabor sapagkat God knows that in my heart, kahit na ganito ang sitwasyon, I really want to minister to them. Ayoko lang pong sa akin manggagaling na didiktahan ko po sila para gawin po ito. But considering na sa kanila pong naging hakbang ay talagang in-express nila ang kanilang puso, kaya naman hindi tayo nagdalawang isip na i-consider natin na kahit 6 o'clock, dapat ang simula natin, minarapat na rin po nating mag-start ng 6:30 para naman makaabot ang mga kapatiran po natin sa Living Water Baptist Church. Amen? Actually, na-appreciate natin sila for being so considerate na alam nila at naiintindihan nila na tayo po, mga kapatid, ay nangangailangang magkasama-sama sa panahong ito na iniaayos pa rin po natin ang ilang mga bagay-bagay. By the way, natutuwa po tayo, ang kapatid natin from Living Water Baptist Church Paris, kasama po natin ngayon dito. Amen? Nandiyan po si Sister Vicky. At nagpapasalamat tayo. Mamaya makakasama natin sa fellowship. Okay, shout out sa mga taga Living Water Baptist Church Paris na andito po si Sister Vicky ngayon. Amen? Kasama po ang kanyang pamilya. So, we praise the Lord for that. So again, our message this evening, remember, we are of God. Tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan ng emphasis sa mensaheng ito, mga kapatid. That number one, we behave as the sons of God. We need to behave as the sons of God. So tayo po sa usapang pag-uugali, tayo po sa usapang patotoo, actually, yun po ang emphasis natin, our testimony. Testimony, ang patotoo natin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, siyempre po, magandang maintindihan po natin na ang masasabi po nating pag-uugali ng anak ay masasabing kapurihan o kapintasan ng magulang. Kung Kristiyano po tayo, remember, anak po tayo ng Diyos. Amen? That is very clear to us that if we are a genuine believer, we are children of God, and being God's children, dapat mag-behave tayo na katulad ng anak ng Diyos. Amen? So alam natin kapag kaanak ng Diyos, binago na po ang buhay. Kaya pag sinabing pagbabago, hindi lang tayo nag-uusap sa pagbabago sa mga bisyo natin nung hindi pa tayo mananampalataya, kundi maging sa ugali na kagawian natin, lakad natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, binabago rin po ng Panginoon yan. Yes! Binabago rin po ng Panginoon pati ang pag-uugali ng tao. And I can say, napakalaki po ng ginawa ng Diyos sa buhay ng inyong lingkod.
There are so many things in my life, particularly sa naging gawi ko po, sa naging ugali ko po, sa pagkatao ko po. Nagpapasalamat ako sapagkat kalakip ng aking kaligtasang tinanggap ang pagbabago na ginawa ng Panginoon. Amen? And that is very clear to what the Apostle Paul told to his son in the faith. It is very important for every believer na pag-ingatan po natin ang ating pong ways, ang ating pong lakad, mga kapatid, ang ating pong mga masasabi po nating kagustuhan, yung pong ating kalooban, importante po ang pagbabago. Kaya nga, sabi ko, sinasabi ng Panginoon, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal. The Lord knoweth them that are His. Tingnan niyo po ang sinabi. And let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. Sino sa inyo naniniwalang dahil Kristiyano tayo, anak na tayo ng Diyos? Okay? Ang tanong, saan natin na ilalagay ang pangalan ng Panginoon? Sa kapurihan ba o sa kahihiyan? Mga kapatid, sa kapintasan ba o sa kapurihan? Sa kapintasan ba o sa karangalan? Importante na ako at ikaw bilang anak ng Diyos mag-behave na gaya ng tunay na anak ng Diyos. Amen? So, ang isang Kristiyano po ay hindi lang dapat Kristiyano sa kanyang confession. Hindi lang siya dapat Kristiyano sa kanyang claim. Dapat Kristiyano po siya sa tunay na konsepto ng pagiging Kristiyano. Ang anak ng Diyos ay marapat lumakad ayon sa katuwiran ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa kaparaanan ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, kamusta po ang ating pong patutuo bilang Kristiyano? How is our behavior? Di ba? Sabi ko, pagka sa mga unbeliever, nakikita po yung mga hindi tamang bagay, hindi po alangan kasi unbeliever eh. Pero kapag sinasabi nating believer, pagka sinasabi nating anak ng Diyos, mga kapatid, yun po ang hindi bagay. At makikita natin na sa katotohanan po, sometimes nakakahiya na yung mga unbeliever, para bang si Cornelius, yung unbeliever sa kanyang spiritual standing, pero yung kanyang masasabi nating buhay, ay buhay ng isang mananampalataya. And in fact, mapapahiya pa minsan ang mga mananampalataya dahil kung ang pag-uusapan, paglalarawan na ginawa ng Panginoon kung sino si Cornelius, pinakikita po na siya devout man, na siya po ay talagang masasabi po nating mapanalanginin, siya po ay talagang kumikilala, lumalakad ng matuwid, sa kalagayang hindi pa siya mananampalataya. Tapos sa katayuan ng mga anak ng Diyos, parang hirap na lumakad ayon sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, we need to be behaved as the sons of God. Amen? Ikalawa po, we need to be brave as the soldiers of God. Kailangan din naman sa buhay Kristiyano na tayo po ay maging matapang. Dito ang pinag-uusapan natin, toughness. Amen? Yung tibay, yung tatag. Kung Kristiyano po tayo, dapat aware tayo na sa Christian life, nasa gyera tayo, nasa laban tayo, and our enemy is no other than the devil. And that is the reason why we need to claim the strength of God. Ang sabi po niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Ang sabi po ni Apostle Paul, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang sabi po niya, no man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. I am telling you, ngayong gabing ito, kaya may laban tayo kasi sundalo tayo. Amen? Kahit hindi kayo nakasuot ng ganito, sundalo po tayo mga kapatid. Tayo po ay mga kawal ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang kawal ng ating Panginoong Jesucristo, maganda po na hindi tayo nasusurpresa na may mga atake ang kalaban at dapat maintindihan natin at matutunan natin kung paano po natin haharapin ang kalaban.
Hindi po pwedeng haharapin niyo po ang kalaban sa lakas natin bilang tao. Ang kailangan po natin, tibay at tatag, biyaya po ng Panginoon. In Ephesians chapter 6, the Apostle Paul reminded the believers, dito po sa Ephesians chapter 6, sa verse number 10, "Finally, my brethren, be strong in the power of His might, and put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Mga kapatid, kung atin pong babasahin lahat yan, sinabi po niya, ito po ang kalasag na dapat taglay po natin. Ituloy po natin sa verse number 13. Ang sabi po, "Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand." Mga Kristiyano, kung aamin po tayo, how many times na medyo napanghinaan tayo ng loob? Gaano kadalas na nangyari sa buhay natin na tayo'y medyo tinamaan? Yung bang dumating ka na doon sa kaisipan, alam niyo po yun, na kapag ka sa laban, ang pakiramdam mo, matatalo ka na, ang pakiramdam mo, hindi mo na makakaya. Yung bang tipong, ano ba banderang puti, ano ho? So, ito, throw na po natin ang towel, parang sasabihin natin na yun na po yun. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na kung tayo po ay sundalo ng Panginoon, we need to be brave as God's soldiers. Amen? Huwag nating ipatalo. Panalo po tayo, na sa winning side tayo. We are more than conqueror through Him that loved us. Alam natin mga kapatid, that with God in our side, hindi tayo matatalo. What shall we say then unto these things? If God be for us, who can be against us? So kaya, tapang lang. Diba? Yung tapang na pinag-uusapan natin, anuman po ang atake ni Satan, panghawakan mo, that greater is He that is in you than he that is in the world. So, isang napakahalagang paalala po. Be behaved as the sons of God. Diba? Dapat to, mag-behave tayo. Yung patutuo natin, ingatan natin mga kapatid. Yung ine-expect sa mga anak ng Diyos, yun ang dapat makita sa atin. Yung pagbabago ng buhay, yun ang dapat makita sa atin mga kapatid. Importante po na ito ay nababantayan natin. Why? Because according to our text, nevertheless, the foundation of the Lord standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let every man that nameth the name of Christ depart from iniquity. Remember, we are of God. We are His sons. We are His soldiers. We are His servants and stewards. Tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay sundalo ng Diyos, at tayo po ay lingkod at katiwala ng Diyos. Amen? Dito po, nais kong bigyang pansin, be a blessing. Amen? Be a blessing as a stewards or servants of God. Bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga katiwala ng Panginoon, maging pagpapala po tayo. Sa usapan ng servant, mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano po, na ang mga anak ng Diyos, ang tunay na mananampalataya, dapat ang nadidevelop sa atin, servant attitude. Yes. And it is also good na mapaalalahanan din po tayo, mga kapatid, na tayo po'y katiwala ng Panginoon. At dito ang gusto ko pong bigyang pansin, sapagkat isang magandang paalala, remember we are of God, remember we are His sons, remember we are His soldiers, and remember we are His stewards. Bilang mga katiwala ng Panginoon, alam niyo po, kung binigyan pansin natin sa katayuang anak ng Diyos, testimony, at binigyan natin ng pansin sa katayuang sundalo ng Panginoon, yung toughness, maganda rin po na mabigyang pansin po natin sa usapang stewards of God, yung pong trustworthiness. Tama ba ang Diyos na ipinagkatiwala niya sa iyo kung ano yung meron ka? Okay? It is also important to consider na ako bilang katiwala ng Panginoon, dapat maging mabuting katiwala po ako.
Maging katiwa-tiwala po ako. Tayong tao, di po ba? Gusto po nating tiyakin na pag kumuha tayo ng katiwala, nagkakaintindihan tayo na alam ng katiwala kung ano kanyang dapat ginagawa. Mga kapatid, sa usapin at kontekstong Kristyanismo, bilang sa Diyos po tayo, ang isa sa deklarasyon, katiwala tayo ng Panginoon, mga lingkod tayo ng Panginoon. Kung tayo po'y servant, dapat nagsiserve tayo. Kung tayo po ay stewards, dapat mapagkakatiwalaan tayo. Amen? Pangit naman na ang tawag sa iyo, katiwala, tapos hindi ka para pagkatiwalaan. Diba? So, importante po yun sa atin. Kaya ang testimony natin, iniingatan po natin yan. Pero ang napakaganda na mabigyang pansin po ay ang ipadama natin, patunayan natin na tama ang Diyos na pinagkatiwalaan niya tayo. Okay? Kung kayo po'y binigyan ng Diyos ng mga anak, tandaan nyo po, pinagkatiwala ng Diyos sa inyo yan. Maging mabuting katiwala po tayo ng mga anak na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Di po ba? Kung tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mga ari-arian, yes, we should praise the Lord dahil sa ipinagkatiwala niya. Pero mga kapatid, maging mabuting katiwala ka ng lahat. Kaya nga sa Biblia po, nung ikinukonsider ko, di ba, sa Proverbs, ang sabi doon, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Gusto ko pong bigyang pansin natin yung idea na parangalan mo ang Diyos sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ang ibig sabihin, in everything na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, sa lahat ng bagay na meron po tayo, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yan. Ang tanong, napaparangalan po ba natin ang Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin? Binigyan ka niya ng lakas, saan mo ginagamit ang lakas mo? Baka puro sa basketball natin nagagamit ang lakas. Di ba? Baka puro sa mga sports natin nagagamit yung ating lakas. Binigyan ka ng talino. Baka mamaya yung talino mo, puro sa school mo lang nagagamit. Magandang magamit mo rin yan sa ministry. Magandang magamit mo rin yan para sa Panginoon. Baka mamaya talented ka nga, pero ginagamit mo naman sa kamunduhan. Mga kapatid, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng talent, you should honor God. You should use your talent para sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po ang kahalagahan ng tayo po'y pagkatiwalaan? Di ba? Isang napakalaking pribilehiyo at isang napakalaking accountability. It is really, undeniably it is really a great honor and privilege to be considered as stewards of God. Privilege po yan. Pero dapat malaman nyo, may accountability yan. Kasi ang mga katiwala, darating ang panahon, magsusulit yan. Haharapin nila yung nagkatiwala sa kanila. And I'm telling you, mga kapatid, mga minamahal, all of us, we will face our righteous judge. And doon po, ibibigay, mag-a-account po tayo sa Kanya ng lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga sabi ko, ngayong gabing ito, napakagandang pakaisipin nating mabuti. Hindi ba napakalaking blessing na tayo po'y inaangkin ng Diyos? Diba? Kasi sa buhay, ganito po yan eh. Sa usapan pong realidad, sa buhay, ganito po ang katotohanan. One thing na inaangkin mo ang Diyos. Pero it is another thing na inaangkin ka ng Diyos. Kasi hindi po pwedeng ang buhay, aangkinin mo lang ang Diyos eh. Aangkinin mo lang siya. Maganda po, magkapanag po na inaangkin mo ang Diyos at inaari ka din ng Diyos. Amen? Because, sabi po ng Biblia, talagang kung i-deny mo siya, i-deny ka rin niya eh. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, magandang makita po natin na ang pinaka masasabi nating garantisado pag ang Diyos na ang nag-aangkin sa'yo. Diba? Kasi sa Matthew chapter 7, may kaso doon eh. Ang kaso roon, yung mga umasa na dahil sila ay gumagawa ng mga gawa na sa tingin po nila, magandang gawa, pero yun ang pinangahas nila. Pero ang sabi po, darating ang panahon na yon na pagharap nila sa Panginoon. Remember that in Matthew chapter 7? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works?
Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Wala na pong higit na sasakit sa ganyang kalagayan na ikaw ay tinatanggi ng Diyos. Mga kapatid, kaya huwag kang magsettle doon sa kalagayan na inaangkin mo siya. Ang dapat tiyakin mo, inaangkin ka rin ng Diyos. Amen? At ang totoong Kristiyano, ang inaari ng Panginoon. Ang mga totoong Kristiyano, ang inaangkin ng Panginoon. Remember, we are of God. Amen? We are His sons. We are His soldiers. We are His servants. We are His stewards. Bilang anak ng Diyos, ingatan ang patotoo. Bilang mga sundalo ng Panginoon, toughness, tibay, tatag, tapang, mga kapatid. Bilang servants and stewards of God, trustworthiness. Yan po ang dapat pakaingatan natin. Yan po ang dapat pakabantayan natin. Yan po ang dapat pakatiyakin po natin, mga kapatid. Behave as the sons of God. Be brave as the soldiers of God. And be a blessing bilang katiwala ng Panginoon. Simple message. Direct to the point. Ang mga point natin. Ha? At ang ating pong mga point na direct to the point ay nagpo-point sa atin. Diba? Kaya ang tanong, mga kapatid, kamusta po tayo bilang inaangkin ng Diyos? Paalala po, ang sabi ng talata, the Lord knoweth them that are His. Kaya huwag kang doon lang sa bahaging inaangkin mo siya. Ang tiyakin mo, sa linaw ng sinasabi ng salita ng Diyos, inaangkin ka rin niya. At kung talagang sinasabi mo, anak ka ng Diyos, sundalo tayo ng Panginoon, lingkod tayo ng Panginoon, at katiwala tayo ng Panginoon, mga kapatid, make sure na tayo po ay magiging behaved, magiging brave, at magiging blessing. Amen? Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Masasabi po natin ang message na ito ay isang mahalagang paalala sa mga Kristiyano. It is good to be reminded once again that we believers, God is claiming us as His sons. God is claiming us as His soldiers, as His servants, and us His stewards. Kamusta po ang ating patotoo? Talaga bang yung ikaw, nabago ba talaga nung ikaw ay naging Kristiyano? Bilang anak ng Diyos, tama po ba yung behavior natin? The way we behave ourselves, mga kapatid, is that really yung kalooban at nais ng Panginoon sa kanyang mga anak? Siguro po maganda na sa pag-iisip natin, pagbubulay natin, kung meron pong mga puntos dito na humagip po sa atin. Anak tayo ng Panginoon, pero minsan careless tayo sa ating testimony. Sundalo tayo ng Panginoon, pero kadalasan ang nararamdaman sa atin, laging takot, pangamba at karuwagan. Mga katiwala tayo ng Panginoon, pero imbis na maging pagpapala, tayo ay nagiging bahagi pa ng ikahihina at ikasisira. Isang bagay na dapat nating maintindihan na kalakip ng katotohanan ng anak tayo ng Diyos ang dapat maging pag-iingat natin sa ating patotoo sapagkat daladala natin ang pangalan ng ating Panginoon. Isang napakahalagang paalala na kaya inilarawan tayo bilang mga sundalo upang palalahanan po tayo na kailangan nating maging brave and courageous, mga kapatid. At bilang stewards ng Panginoon para maging blessing, matuto po tayong maging mabuting katiwala at maging katiwa-tiwala ng lahat ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sa isang paanyaya ngayong gabi, meron kang clear understanding sa message, sa pangungusap ng Panginoon. If there are things in your life that as you listen to the message, maaring itinutuwid ng Panginoon, why not humble yourself before Him tonight? Why not come to the altar and tell God, Lord, alam ko, tiyak ko, anak mo ko. Malinaw po sa akin yan sa Biblia. I know na ako ay anak mo, pero ang gusto ko po ay ang patuloy na gabay mo upang maingatan ko ang aking patotoo.
Yung bang maging matapang ako bilang sundalo mo, Panginoon, na talagang pangahawakan ko, na ikaw sa panig ko, walang makapananaig sa atin. Kaya atin pong pangahawakan, akin pong pangahawakan ang kalakasan mo, Panginoon. At kung tayo po ngayong gabi naliwanagan, hindi po pwede na binigyan ka ng Diyos ng karunungan na hindi mo pananagutan at ipagsusulit yan sa Kanya isang araw. Hindi po pwede na pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng ganyang estado ng buhay, ng ganyang kayamanan na hindi ka haharap para ipagsulit mo sa Diyos yang ipinagkatiwala niyo sa iyo. Hindi po pwede na binigyan ka niya ng lakas para lang gamitin mo kung saan-saan. Ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ang lakas na yan at isang araw isusulit mo sa Panginoon yan kung paano mo ginamit ang iyong lakas. At anumang bagay na nasa sa atin, prinsipyong itinuro ng Biblia, yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Why not? Ngayong sandaling ito, meron pong mababang kalooban. Hingi tayo ng tawad sa mga naging lihis nating buhay. Hingi tayo ng tawad sa mga naging mali nating pag-uugali at asal. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon sa maling lakad. At patotoo na dapat sana nagbigay karangalan at kapurihan sa ating Panginoon. Pero sa katotohanan, naging kasiraan ng kanyang pangalan. Isang magandang pagkakataon for you to humble yourself before God and ask for strength. Na bilang sundalo niya, huwag kang bumigay, huwag kang susuko sa laban. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay. Panghawakan mo, nandyan ang Panginoon. Marahil tinatamaan ka, marahil nasasaktan ka, marahil may mga pagkakataon na talagang sugatan ka. Pero ang isang katiyakang meron tayo, if God be for us, who can be against us? Ang mahalaga po, buong tapang nating hinaharap ang laban. At tayo po'y nagiging mabuting katiwala ng lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sige po, isang magandang pagkakataon nito upang tayo po'y makipagtotohanan sa Diyos. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you for your word. Thank you for talking to us once again. Thank you, Lord, for rebuking us. And I pray, O Father, na ang bawat isa ngayon na nandito, nawa naging totoo po sa iyong harapan, Panginoon. Na kami po'y magbantay bilang kami po ay pinaalalahanan mo na kami sa iyo, Panginoon. Na kami po'y pag-aari mo, na kami inaangkin mo, Panginoon. Na bilang mga anak mo, mag-ingat po kami sa aming mga patotoo. Na bilang sundalo mo, magpakatapang kami, magpakatibay kami, magpakatatag kami. Sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng katakutan o ng karuwagan, kundi ng kapangyarihan, dakilang Diyos. At nawa bilang mga servants, maging mabuti kaming lingkod at stewards, mga katiwala, dakilang Diyos, na ang amin pong magiging pagharap sa iyo isang araw ay panahon ng gantimpalaan at hindi pananagot, dakilang Diyos. Lord, thank you so much. Thank you so much for this message. Pagpalain mo po ang Victory Fundamental Baptist Church. Pagpalain mo po ang Living Water Baptist Church. Pagpalain mo po si Pastor Ronald, maging si Preacher Tony, ang mga preachers, ang mga ginagamit mong leader sa church na ito, at ang bawat miyembro, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy mo pong palakasin at bigyan ng karunungan, gabay si Pastor Norman Gatdula, ang pastoral staff, ang mga preachers, ang mga leaders, Panginoon, sa mga ministries ng Living Water Baptist Church. Lord, nawa bawat isa sa amin maging mabuting patutoo, maging matatapang na sundalo, at magiging katiwa-tiwalang mga katiwala mo, Panginoon. Lord, thank you so much. Thank you so much na kami po ay inaangkin mo. Dakilang Diyos, naway maging marapat ang aming lakad at buhay sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin, o aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Please go back to your seat. Balik na po tayo sa ating upuan at tawagin po natin ang ating pong in charge para sa ating Hello. Yan.
Okay, salamat po muli sa ating pong Bishop. Message na lang po natin siya. Pasalamatan natin sa ating pong spiritual blessing na natanggap. And this time, pakinggan muna po natin ang tanging bilang. Time just drifts away, and as I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all, there was a common thread that cannot be ignored. You were there, teaching me to be your servant, Lord. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain has a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life were not left up to chance. Lord, I know you were working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will say, all along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. All along. Amen. Salamat po sa ating pong tanging bilang. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong prayer time. Amen? So ito po yung pinakamahalagang bahagi din natin aside po sa preaching na kung saan kaya po tayo dito nag-gather. At least tayo po'y nagpapalakasan. Ipapanalangin po natin yung mga prayer requests ng bawat isa. So later on, we will get your prayer requests. But this time,
mention first yung ating pong prayer list. So patuloy po natin isama sa panalangin. Pansinin po natin yung ating pong mahal na bishop. Si preach kanina, medyo ano po yung kanyang throat. So let us continue to pray for good health, protection para po sa ating pong mahal na bishop. Kasama na po kanyang may bahay, si Mama Maris, si SM, at ang kanilang pong mga kasama sa kanilang tahanan. Daily strength, safety, success ng ating pong mahal na bishop sa mga ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon Diyos, both international and local trips. So as well as ating pong Pastor Norman, Marigat Dula, so patuloy natin isama sa panalangin din yung kanya pong kalusugan, at the same time protection and success sa mga ministry na pinagkatiwala po sa kanya, as well as yung kanya pong nalalapit na wedding on April with Sister Jessica. So pag-pray po natin yung mga preparation. Sama rin po natin sa panalangin ang Living Water Baptist Church at malapit na po yung ating pong 31st anniversary. Amen? So, only 2 weeks ago. So, malapit na po yan. So, pag-pray po natin. So, aside dyan, sama rin po natin ang ating pong church. Specifically, yung lahat ng mga ministry na meron po tayo dito sa ating church. Lahat po ng mga manggagawa, from pastoral staff to preachers to deacons, all the leaders of every ministry that we have. So, patuloy na pagpapala at patnubay sa mga leaders. Ganun din sa lahat ng ating pong mga children ministry. So, I think last Saturday, nagkaroon po ng Thanksgiving celebration na rin po ito para sa lahat ng mga center. And let us continue to pray yung mga centers po natin in Bible studies. We have San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Kitina, Malacanang, Di Diyos, GSIS, Pasig, and Taytay. So sa mga gusto pong maging kabilang po dyan, just coordinate with Pastor Nolan. So patuloy din natin sama sa panalangin yung ating po mga local, international ministries, churches, mission. Unahin po natin yung mga international po natin from Paris. So sa pangunguna po ni Pastor Nelson, so pag-pray po natin yung kanilang spiritual growth. Ang BMOPS din po sa Paris. Ang Italy churches, Milan and Como sa panguna ni Pastor Andy Mananon at Pastor Genesis Permalo. So more on spiritual growth sila. Ang London sa panguna ni Pastor Jabez. By the way, pag-pray po natin din yung pag-uwi din po ni Pastor Jabez. At saka yung mga preacher na nangunguna din po doon. So mostly spiritual growth din po yan. And we have in Japan, in Ibaraki and Matsumoto. So mag-pray po natin yung mga nagtutulong-tulong po dyan. Sila Evangelist Robert Berba, si PMJ at saka si Preacher Sir. So ang kanila naman pong concern is worship place. Ang Canada, sa panguna po ni Pastor Eric Mariano, so they are praying for the new, possible new outreaches and at the same time spiritual growth ng bawat member. Para naman po sa ating pong local mission, so patuloy po natin sama sa panalangin ng Buson. Sa panguna po ni Pastor Henry, so they're praying for the mission house. Alam ko nakalipat na rin sila. No? So siguro yung mga pangangailangan po doon. And at the same time, spiritual growth and provision din po sa Oliver family. Ang Tondo sa panguna po ni Pastor Daniel, I think yung completion po ng pag-walling po ng kanilang pong worship place. And at the same time, spiritual growth din po ng mga member doon. Sa Parañaque, sa panguna naman po ni Pastor Jonathan Iglesia, I think 13 ba ito, Pastor? O 14? 14 na to, okay, sama. So, ang kanila pong Children Christmas Fellowship. So, sa Sunday po yan, okay? Sa hapon. At mostly, ang prayer din po din is worship place. Ang Ella Bolivia in Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason, kasama po natin ang ating pong mission pastor doon. So mostly growth din ng mga kapatiran natin din and additional chairs. Ibig sabihin niya, lumalago, di ba? Wala nang upuan. Okay? Ang Kalaka naman sa panguna po ni Pastor Darwin Bautista, renovation. I think the last time that we visit the mission in Kalaka, okay, medyo nag-testimony pa siya, maganda rin ano. So, I think continuous provision sa church, sa mission doon, at saka yung spiritual growth ng mga member po. And additional Bible study, at saka para po sa candidate for baptism. Ang yan, they are praying for the monitor. Yun yung hindi ko nakakita doon kasi ano pa rin sila, yung projector style. So pag-pray po natin, monitor.
JBLC CBC Growth. Ayan. Ang success po ng ministry, ang panalangin po natin for them, sa panguna po yan ni Pastor Mark J. At 14th church anniversary po, ito Saturday, okay? December 13, okay? So pag-pray po natin, at saka yung mga pupunta din po doon, okay? BMO BBS, okay? And I think natapos na po yung block for this SEM na to. Brethren abroad, so patuloy natin sama sa panalangin. I believe may mga uuwi, which is the reason din kaya medyo yung pag-pray po natin yung mga uuwi na mga kapatiran natin to celebrate with us para po sa 31st anniversary natin. Construction ng MIBC Monterrey's new building and facilities. So yan po yung ating po mga panalangin. So para naman po sa may mga kapatiran natin may mga karamdaman, una na po dyan si Dr. Merly Casay. So let us continue to pray para po sa kagalingan, kalakasan po. Hindi lang si Dr. Merly, pati po sila Bishop Andaya, si Evangelist Eddie Mesa, ang kanyang pong may bahay na si Mami Rosemary Hill. Ganun din yung ating pong mga seniors dito po sa ating church, yung kanila pong kalusugan, patuloy natin isama sa panalangin, and safe pregnancy ni Ma'am Den Iglesia. Healing din sa cancer nila Glenda Shell, Eden Segundo, Teresita Domingo, and Marisa Tobillo. So kasama rin sa panalangin po natin yung trigeminal neuralgia ni Deacon Chito, na sana ay talagang bigyan po siya ng kagalingan na dyan. Para po kay Cheryl Silverio for brain aneurysm. Para naman po sa healing and dialysis nila Warex at Felicito Baltasar. Complete recovery ni Pastor Henry, Sister Kenji, Nanay Ligay Duran, Sister Aida Amikan, at nung father po ni Preacher Jojo. Good health and good love test for Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. Healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita, maging kay Pastor Adan Panisales, Pastor Bernie, na isinasama din po natin sa panalangin yung kanilang pong kagalingan. And continuous healing na lang din po sa mother po ni Ma'am Sel, si Sining Iamigel, maging yung kanya pong father na si Marcelo Iamigel. Healing for Joseph Lingat, heart condition, CKD and prostate. Healing din para kay Angeles Baloloy, pneumonia. Good health, wisdom, and protection for Deacon Owen. Healing for David from headache and body pain. Okay? Para naman po sa mga businesses, pag-pray po natin Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Baryong Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemar Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services. And then ito yung mga nakita nating mga additional prayer request din. So yung sister po ni Sister Winnie for PR Applications Australia, yung nalalapit pong kasal nila Brother Harvey, ni Sister May, wisdom din para po kila Joanna Claire Rambak and Jessalyn Domingo sa board examination nila this December. Work, okay na, natapos na. Okay, we're just waiting for the result. Okay, okay. So pag-pray natin yung positive result. Work for Brother Kyle, wisdom din for Arwen's school, yung safe flight po ni Preacher Nathan's family going to Jensen. Okay? And safe flight po ni Mami Maan, I think tomorrow ba na? Going back to Manila. Saturday, okay yan. So pag-pray po natin. So ito lang po yung mga nakatala po sa ating pong prayer list. Kung meron po tayong additional prayer request, yan. Andyan po sila Brother Joben, yan, Brother Kyle, para po hingin yung ating pong mga, sige po, meron pong nais magdagdag ng kanilang panalangin? By the way, patuloy natin isama sa panalangin yung patuloy na pag-iingat po kila Mamilet, kila Mamels na nandoon po sa Seoul, Korea. Sobra po lamig. So, yung kanilang pong pagpe-present doon. Okay? Sige po, meron po. Habang wala pa po. Kasama niyo rin po sa panalangin si Ma'am Sel. So, hindi ko alam kung ano pong meron sa kanyang kahapon pa po masakit yung tiyan niya at nag-ano po siya.
sama po natin sa panalangin. Baka po spasm or, you know. Asking prayer po para sa safe and normal delivery po ni Chin this last week of of December po. And for my gallstone, hope the Lord will tunawin po ng Panginoon yung gallstone ko po. Okay. Thanks po. Yan, okay? So, tandaan po ninyo yung prayer po ni Mother Lily para po sa kanyang anak, safe delivery, normal, okay? And then yung kanya pong gallstone. Meron pa po? Pastor Jason, go ahead. Bali, pasama po sa prayer po yung isa po naming member sa mission. Nasa ER po siya ngayon dahil po sa sobrang pananakit ng tiyan and pagsusuka po. Pasama po sa prayer yung healing and provision po. Okay. Si Sel, ganun din, masakit ang tiyan. Wala pa naman sa ER, nandiyan pala sa buha. Ano po po? Ano po pangalan, Pastor? Maricel Limpios. Oh, Maricel din. Pareho ba? Okay, sige po. Mother JB, go ahead. Sige, Mami Pearly, wait lang. Go ahead, JB. Okay, gentleman, wow. Go ahead, Mami. Paki-pray po, continuous praying po kay Ma'am Pia kasi kagabi nag-trigger na naman yung kanyang tiyan. Sumakit na naman muli. Ano ba yung tiyan niya? Please pray for her na complete healing po. Pero pumasok pa rin siya. Okay. Thank you, Lord. Okay ka ba, Thank you Chad? sa prayer po. Yan. Thank you. Okay, so yan yung mga dinagdag na natin sa ating list. Brother JB, go ahead. Your turn. Sama niyo po sa panalangin si Pastor Ronald David ng VFBC Buli Muntinlupa na siya ngayon ay tumatayong resident pastor po ng VFBC. Pati yung safety natin this holiday, yung mga bebiyahe, pati tayo syempre kumakain. Wala muna tayong flood control para sa ating food control, yung safety din natin. Wala muna flood control, food control. Yan. Pati yung praises po sa natanggap ko po mga blessings past year. Pati ako, papasalamat sa Diyos, yung mga susuotin ko sa Winter Japan, dumating na. Yung pinakita sa akin ng nanay ko. For the first time, magsusuot ako ng mga patong-patong. For the first time in my life, yung mga patong-patong. Patong-patong, pati yung mother ko, yung anxiety attack, panic attack. Sana pati yung pagpo-provide sa amin. Pati yung yung pag-iingat po namin sa blessing ko po, yung back-to-back Japan namin under BFDV era, yung for the first time kay BFDV. Kasi kung kay PEM nag-back-to-back Japan, ngayon naman sa panahon ni BFDV. So, yung pag-iingat yun sa amin sa pag-provide, pati wisdom and guidance, lalo na po sa akin, yung pag-iingat, yung magbubuhat ako ng maleta ng magulang ko, pati yung sa pagtatanong, ako ang makikipag-usap. Pati yung sa pag-ingat niyo po sa amin sa Japan, sana po pati praise God, gaya like Magic Johnson said, dugtungan natin, praise the Lord, back to back. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, yan. Okay, so salamat, Brother JB. Meron pa po? Gusto pong magdagdag ng panalangin? Sir. Go ahead. Good evening po, Church. Pasama po sa panalangin po. Si Brother CJ po, ako po, and si Quincy po. Mag-entrance exam po sa PLM po this Saturday and sa Sunday po. Wisdom po ng Panginoon po sa amin. Yun lang po. Thank you po. Entrance exam. Okay. Meron pa po? Yan. Sister Mikay? Good evening po, Church. Prayer request lang po na hopefully po yung siblings po ni Brother Carlo or ng tatay ko po na ma-invite po namin sila sa anniversary and patuloy po sana silang makapag-ayos po sa mga problems po, lalo na po sa lolo ko po. Continue prayer pa rin po sa healing po and kalakasan po ng lolo ko po. Yun lang po. Thank you po. Okay, salamat. Anyway, andito na naman yun, si Felicito, yung kanya pong healing and dialysis na ginagawa. Alright, meron pa po? Oh, may additional pa si JB.
I almost forgot. Naalala ko yung mga tropa ko po. Prayer request ko po sa mga tropa natin, si Brother Keben, si Brother Sigen, si Preacher Donald. Sa anniversary nga pala, manunumpa po sila bilang mga preachers po. Don't forget, speaking of anniversary, o nga pa, may sila yung mga manunumpa bilang mga preachers po. Thank you po. Wala. Mahirap yung sumpa. Ordain ng word natin doon. Si Sir Pinky. Resolved na po yung pneumonia ni Mama. Okay. So, Si Nanay. Thank Apo. you. Thank Blessing you po. report pala. Yes. Alright. Thank Thank you you, si Sir Pinky. Okay. Pero dito mag-stay muna si Nanay. Okay, very good. Alright. Para may kasama. Meron ba, habol? Sister Candy. Ayan, good evening, church. Pasama po sa panalangin sa nalalapit po nating 31st anniversary po nating church. Patuloy niyo po kami pong AC together with Ma'am Kish po and yung choir members and orchestra member po, pasama po kami sa panalangin. Yung good health din po and protection po sa bawat isa po. And sa mga natitira po mga practices po, yun lang po. Thank you po. Yan. Bawal na daw umabsent. Okay? Alright, so kung wala na po. Okay, so again, i-reiterate ko lang po, maliban po dito sa ating pong pinaplas. So, yung gallstone po ni Mother Lily, yung kanyang safe and normal delivery ng kanya pong anak, si Maricel na sa mission po natin sa Valenzuela about sa stomach pain na nasa ER ngayon. And then kay blessing report kay Sister Pinky para sa mother niya. At least makakasama din po nila si Sister Mikay para po sa kanya pong mga uncle, mga kapatid po, siblings po ng kanyang pong father. So wala po si Brother Carl, I think, nasa tatay din sa lolo po. So yung kasama naman po si Brother Felicito dito for the healing and dialysis din. And then si Brother JB, yung kanya pong flight to Japan. Ayan, bakasyon. So anyway, sila Pastor David, naman natin sinasama yan po sa ating pong panalangin din. So, yung ating pong mga estudyante dito will taking an entrance exam sa PLM. Sila CJ, si Quincy, at saka si Joven. Okay, so wala naman tayong na-miss na po, no? So, this time po, tayo pong lahat ay mag-partner po tayo. Prayer po tayo. Pati mga bata po ay do encourage. So, huwag po natin silang patoyin. Ayan. So, pwedeng sa area nyo na lang po para hindi na po gugulo yung upuan. So, manalangin po tayo ng sama-sama. Wala na pong tanungan. Pray na po agad tayo. At ipa-flash po natin dyan yung mga prayer list natin. Pero yung mga binanggit po natin, additional prayer request ng bawat isa. So, huwag po nating kalimutan yung mga binanggit po natin. Kasama na po din doon si Ma'am Maricel niyo po, yung kanya pong stomach din problem. Thank you po.
Amen. Salamat po. At naway, ugaliin din po natin yung mga pinapanalangin natin. At least masambit din po natin yan sa ating pong mga prayer time, sa ating pong mga tahanan. Kaya pinaplas natin yan para at least maalala natin. And then yung mga binanggit po ng mga kapatiran natin kanina. So at least, yung tiwala po na nag-share pala sila sa atin. Anyahan ko pong bawat siyang tumayo sa ating pong pagpapatuloy. Tayo po'y dadako sa ating pong pagkakaloob. Before we pray, allow me to read ano po yung nakasulat sa aklat po ng Acts chapter 20 verse 35. Ito po ang nakasulat. I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Salamat po sa spiritual blessing, Lord, na amin pong tinanggap mula po sa amin pong mahal na bishop. Remember who we are. Salamat, Panginoon, sa paalala nyo. And this time, as we offer, Panginoon, yung amin pong mga tithes and offering, maalala namin na kaya namin ginagawa to because we are your son, Panginoon. Kami yung mga sundalo, Panginoon. At sa good steward, gagawin namin to, Lord, because we love you. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ano man pong malikom na halaga, ay patuloy niyo pong magamit sa patuloy na ikalalago at kalalawak ng inyong gawain dito sa Living Water Baptist Church. Thank you so much, Lord. We give back all the glory, all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Habang tayo po'y masayang nagkakaloob, samahan niyo po ako. Sing with me. I cannot come before a righteous, holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is fleeting. For He wants me to give a heart that truly heals, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Yan, bago ko po tawagin si Doc Vernon para po sa ating closing prayer, so isang paalala lamang po. So para po dun sa ating pong naging pledge, para po sa ating pong anniversary, so approach na lang po natin si Pastor Donald, si Pastor Norman. So kung meron na po tayong maiabot, okay, diretso na lang po sa kanila. So, and also, so tayo po yung nagpapasalamat. So, 2 years na po. Ayan, bilang ating pong resident pastor, ang ating pong Pastor Norman. Amen. So tayo po yung nagpapasalamat sa ating pong Panginoon Diyos, sa biyaya niya sa ating pong Pastor Norman, na maganap yung kanya pong tungkuling bilang tagapangalaga sa atin, habang ang ating pong mahal na bishop ay talagang helping evangelist, as an evangelist sa iba't ibang pong church. So, patuloy natin isama sa panalangin po si Pastor Norman sa kanya pong buhay. So, hindi po biro yung trabaho. Sabihin natin trabaho, hindi trabaho. Yung mission na binigay sa kanya ng Panginoon through our bishop. So, patuloy natin siyang ipanalangin na sana maging maayos pati yung kanya pong pagpapakasal. Sorry. Pagpapakasal, yan. Sorry. Tongue twist lang, tongue twist. Yung kanya pong pagpapakasal, okay? Para po talaga, kasi siyempre, happy pastor, happy church. Di ba? Okay. So, yun lang po yung ating pong paalala. And kita-kita tayo sa Sunday para po sa ating pong muli pagpuri at pagsamba sa Panginoon Diyos. Sa mga sanctuary choir, so again, paalala lang po, bawal na daw umabsent. Alright? So, pag umabsent, nako, lugod daw kayo. Tawagin po si Doc Vernon. Tayo pong lahat ito mo. Tayo po ay manalangin.
Panginoon Diyos, salamat po sa natapos po namin gawain. Salamat po sa mga narinig po namin na lessons mula po sa inyong Biblia sa binigay po namin sa through Bishop. Patuloy niyo po siyang i-bless at palakasin niyo po ang kanyang katawan. Bigyan niyo po siya ng good health. At gabayin niyo po siya lagi sa kanyang pagmiministeryo. At ganun din po sa aming pong resident pastor. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy niyo po siyang i-bless din po sa kanyang pong mga ministries, Lord. Patuloy niyo po silang gamitin at ang aming mga leaders din po dito para sa kalalago po ng ministeryo at mas marami pa pong mga tao ang maabot ng inyong salita. Kami po ay gabayan niyo po sa aming paghiwa-hiwalay. Kayo po ang mag-glorify sa aming mga ginawa, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed anniversary to you. Wala. Palpak. Alright. Blessed anniversary po